Panginoon, maraming salamat po sa oras po na ito, O Lord, sa hininga, Lord, sa kapusugan na meron po kami. Dalangin ko po, O Diyos, na samahan niyo po kami sa mga minutong lilipas, maging fruitful, O God, at maintindihan po namin lahat ng aming pag-usapan sa Discipleship Series po na ito. Matakila ka lamang, Panginoon, sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Good afternoon po. Saglit, ano ko muna itong screen ko kasi naka 30 minutes na siya. Ayan, nag-start na yung timer ko. Timer starts now. 3 minutes to go. 3 hours pa na. So, ang ating topic for today, lesson 3 na po tayo. At absent po si Pastor ngayon kasi nasa Taiwan daw. Yan. So, so ako po muna ang inyong pong makakasama at wala po kayong choice. And our topic for today is prayer. Lesson number 3, prayer. Or communing with God. Ano po kasi yung prayer sa Tagalog? Panalangin, dasal. Amen. So ito isa po siyang way of communication with God. Sabi po rito, prayer is not just merely a religious duty. Hindi lang po siya actual na gawain lamang or simpleng gawain lamang ng isang relihiyosong tao, but it is a personal relationship with God. Isa daw po siyang hininga. Siya po ang hininga or siya yung bloodline ng spiritual na pamumuhay ng isang disipulo. If you are considering yourself as a disciple, a believer of God, you have to have, imperative po, no, na dapat ikaw ay may isang distinct at continuous na pagdarasal na activity. Because nandun po ang antas ng iyong spiritual life through prayer. Through prayer, we speak, listen, and align ourselves with the will of God. Sa pamamagitan po ng dasal, we speak. Hindi lamang po we speak, but we also listen and align ourselves with the will of God. Sa araw po na ito, we'll be talking about 3 passages. Tatlo pong mga verses na we will be examining and tingnan natin kung ano po ang relationship ng mga ito sa buhay nating mananampalataya. Okay, number 1 po ay basa. Pray with peace. Sabi po sa Philippians 4, verse 6 to 7, sa ESV version po, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, i-examine po natin itong verse po na ito. And what it tells us is that we have to pray with peace, or simply, it creates this distinct peace within us kapag tayo po ay nagdarasal. My question is, ano po ba ang mga bagay na nakakapagpa-anxious sa atin? Yung tipong nakakapagpa-alala sa atin. Napakarami po, di ba? Marami yan. Pwedeng bills, mga pamilya, yan, mga family members natin. And of course, pwedeng health, or simply your future. Some situations sa ministry, or even on my part, work. Yan po yung isa sa mga nakapagpa-anxious sa akin. And also my studies. Now, sa panahon na sinulat po ni Pablo to, itong verse po na ito, he is from the prison. Siya po ay nasa kulungan. So imagine that situation po. Siya po ay nasa likod ng rehas. Yet, he is teaching people outside the prison to not be anxious. Parang anong karapatan niyang sabi sa atin na do not be anxious, siya nga nandun sa kalagayan na nakaka-anxiety. So yan po kayong kilog namin ulungan, kami luwal, wala kang kasabing naliwa, di ba? Pero he is teaching that kind of thing, yung do not be anxious daw.
he is certainly have what? Peace. Meron siyang kapayapaan na taglay na nanggagaling lamang po sa Panginoon. Sa lahat po ng mga tao, or most of us may think na kapag nawala po yung mga problema natin, may kapayapaan na tayo, di ba? Pero ang totohanan po, ang Biblia ay tinuturuan po tayo na we can still have problems. And yeah, we will always have problems. Meron po tayo laging mga problema. And of course, kasabay nun, pwede pala tayong magkaroon ng kapayapaan kahit marami tayong mga problema. Because peace is not the absence of trouble. Peace is the presence of God. Amen? So, ang historical background of this verse is one, Paul's imprisonment. So, siya po ay nakakulong. Okay? Naka-house arrest po siya in Rome, or nakakulong po siya. At sinulat po niya ito sa mga tao sa Philippi. Okay? At nagpapakita po ito ng unwavering faith niya and joy kahit na nandun po siya sa kalagayan niya. Tinuturuan po niya ang church na hindi po naka-attach or dapat hindi tayo bound by anxiety. Bilang mga Kristiyano, hindi po tayo dapat bound by anxiety. Nakakaano po, no? Minsan kasi sa sarili mo lang, ang hirap na tanggalin yung nag-aalala ka, sobra kang mag-alala. Pero tinuturuan tayo ng verse na to, even Paul, na hindi pala tayo dapat ganun. No? Parang nakaka-relate tayo dito sa aspect na to kasi automatic madalas ang anxiety natin. But syempre tao po tayo, no? But yeah, through prayer po, at pagpapasalamat sa Panginoon, regardless of all these external circumstances po sa paligid natin, we could always attain peace. Pakikalabit po ang katabi. Gising! Huwag niyo po akong tutulugan, mga kapatid. Kapit! Okay, the church in Philippi. Ayan. So, historical background pa lang po ito, no? So, ang Philippi is a Roman colony po sa Macedonia. And, itong pong mga, itong church po na ito ay sinusuportahan po si Paul. Kumbaga, they're still supporting him kahit anumang pong mga persecutions ng mga nasa society po nila. So, ganun po naging attached si Paul sa mga tao na to. But, tinuruan ni Paul itong mga tao na to dahil marami pong nakapaligid na persecutions. So, do not be anxious about anything, sabi po niya. Bisa po niya. Peace that surpasses understanding. So, inulit ko po kanina, ang situation po dun sa panahon na yun is that society po ay maaring anytime, hindi sigurado po ang circumstances. So, maraming pwedeng mangyari, maraming pwedeng maganap, kaya nakakatakot po ang mga situations nila sa panahon na yun. No? Yung tipong patayan, ang tabu, Greek-Roman culture po ang nasa stage po na yun. So sabi ni Paul, the peace of God surpasses human understanding. It shows that prayer and thanksgiving ay yung mga practical na pamamaraan para ma-overcome po natin yung anxiety or takot, no? Despite these kinds of situation na nasa paligid natin. Kahit maguluhan, we could always attain peace. And that peace that surpasses understanding ay makukuha lamang sa pananampalataya sa Panginoon. And true prayer is the means. Context. Paul teaches that prayer is the key. Siya po ang susi para ma-maintain yung peace na meron tayo na nanggagaling sa Panginoon. Amidst any turmoil, dalim ng mga words, pero amidst any struggle lang po yan, mga problema. So sa verse po na yun, tinuturuan po tayo, or ni Paul, tinuturuan niya ang Philippi, that through prayer, sa pamamagitan po ng pananalangin, no, we could maintain God's peace. Ang hirap po kasi ng i-maintain nito, di ba? Yung tipong may hindi kang hini. Tapos, parang marami ka naman yung problema. Yan na naman itang pakaramdam mo. Di ba po? Yung malakas ka sa malakas ang loob mo ngayon. Tapos,
may tutod ka mo, migising ka, haliwala ko naman, anxious na ka na naman. Which is true. Di ba po? Pero sabi po ni Paul, ayan, through prayer lang daw po ang key para ma-maintain. Di ba? Yun po ang tawag doon, main goal. Maintaining the peace na nagagaling sa Lord. And through prayer lamang po, iyon. Amen? Ako parang kaya ating kapatid ko. Amen. Okay, may wala. Number 1 tayo pa po, at tulad po din. So sabi po dun sa verse, let us chop it down. Opo, binigay po ito ni Pastor, so kailangan i-dig down po natin. As is po ito. Number 1, sabi po dun sa verse, do not be anxious. Believers are encouraged to continue living in, not to continue. Huwag tayong mamuhay ng may anxiety. Guilty po tayo doon, lalo na ako last week. Grabe, anxious po ako, hindi ako makatulog ng maaga. Tapos maaga rin akong nagigising. Imagine, matutod kong alas 2, migising kong alas 4. Sobra akong anxious. Pero at sumuking kwarto, biling kong biling. Kasi isipan kaya ang isipan nitang bahay ko. So, hindi po lang pala dapat ganun. We must not be anxious about anything. This is a daily choice. Rather than a one-time command. Dapat piliin natin siya araw-araw na hindi ako ma-anxious today. Hindi ako mag-aalala today ng sobra-sobra. Okay? It is a choice, a daily choice that we have to choose. No? Dapat desisyonan po natin yun at makukuha lang naman po natin yun through prayer. And in everything by prayer, sabi niya dun sa verse po, no? Ibig sabihin po nito na lahat ng area ng buhay ay kalaki, kasama. No area of life is separate from God, from our relationship with God. Kahit ano bang klaseng area ng buhay mo yan, that is included, kasama, at higit, dapat siya po ay attached sa relationship natin sa Panginoon. Pinakikialaman ng Lord yan lahat. Concern ang Panginoon sa lahat ng area na yan. Kisingin mo po ang katabi mo. Prayer here refers to general communion with God. So kahit ano pong klase ng mga kagustuhan, mga area ng buhay mo, kasama dapat sa panalangin mo. Amen? Okay. So, syempre, kapag sinabing kasama lahat, di ka mauubusan kasi kasama lahat, di ba? So, kapag nag-aaypo tayo, isama mo na lahat ng gusto mong kaya lang, baka mapagalitan ka, tagal-tagal mo mag-pray. Pero wala pong ganun sa atin, di ba? Amen. Okay, number 3, dun po sa word na supplication. This refers to specific. Kanina, everything by prayer. Ngayon, specific po, supplication. Ibig sabihin, lahat ng specific and heartfelt na gusto mong i-request, do it! You're free! It's a free country. You can do anything. You can pray for anything. And lahat po ng mga general prayers kasama. And even sa mga specific prayers po na gusto natin idulog sa Panginoon. So, wag po tayong magdadalawang isip. Okay? At may kasama po dapat siyang pasasalamat. Nag-advance na yung thanksgiving mo. Okay? Thanksgiving accompanies prayer and demonstrates trust. Na nagtitiwala ka dahil pinasasalamatan mo na answered na yun. Amen? Sino po yung nagdadasal po na kasama na yung pasasalamat na tinupad niya na yung lahat ng panalangin. Dapat ganun daw po tayo magdasal na pinasasalamatan mo na ang Lord because no matter what kind of answer na ibibigay niya, no, maybe, soon, yes, kahit ano man po ang isagot ng Lord, pasasalamatan pa rin natin because it will always be for our good. Okay? Gratitude strengthens faith. Sabi po dito, no, pinalalakas, pinagtitibay po ng gratitude, pasasalamat ang ating pananampalataya. Okay, so sa pasasalamat mo pa lang, pag-angkin at pagpapasalamat mo sa Panginoon, it will opens the way para mag-dwell po yung kapayapaan po sa ating mga puso. And peace of God. Ayan. So imagine po ang isang bata
na nakasakay daw sa isang sasakyan, tapos yung nagdadrive ay tatay niya. Tapos kumukulog, kumikidlat, ang lakas ng baha. Pero yung bata, sleeping soundly, peacefully. Hallelujah. Have you ever experienced that? Yung tipong wala kang problema, wala kang pag-aalala. Kasi alam mo, yung tatay mo yung nagdadrive. Amen? So, this peace comes from God Himself rather than from human effort. It surpasses human understanding, enabling believers to remain secure at kalmado kahit na may takot. Hirap, no? Pero yun po ang binibigay po ng Panginoon sa atin through prayer. Kalmado ka kahit may takot. Amidst fear. Amidst uncertainty. Alam mo, walang kasiguraduhan ng kinabukasan. Pero dahil kinuha mo sa Panginoon yung kapayapaan at yung faith mo ay bumukal doon. No matter what happens, alam mo na magiging okay po ang lahat. Amen? That's sa kanta kanina, di ba? You hold my future in your hands. Grabe. So kahit na ako po, kahit bumagsak ko dun sa, dun sa test ko na yung proposal ko, yun na yung pinangawakan ko. Bahala na yung Lord. Na ano maning malyari, importante, kaya peke. At iya yung magpatakbo ng biyari. Ganun din po tayo, no matter what kind of struggle, dati tanang tayo kung kayo isip tamo na. At puso tamo na, importante, kilala tayong Ginoo, at ligtas tamo. Ito naman po yung importante. Diba? Number two, pray without ceasing. Ano po yung ceasing na ibig sabihin? Walang humpay. Okay? 1 Thessalonians 5:16-18. Sabi po doon, rejoice always, pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sabi po doon, rejoice always, pray without ceasing. Okay? Tanong ko po, ano po ibig sabihin ng without ceasing? Pagdadasal po ba yun ng every second? Yung hindi ka titigil, nagdadasal, wala kang pahinga? Even Jesus slept. Tama? Natulog po ang Panginoon. Kumain siya. Naglakad, nagsalita. Ano po ibig sabihin ng sinabi ni Paul na pray without ceasing? It is living with continual awareness of God. Mamumuhay ka na aware ka na may Diyos sa tabi mo. Na may Diyos sa buhay mo. Na may Diyos. Yung presently sa utak mo, hindi nawawala yung idea na, hindi naman idea, the truth that there is God. Amen? Amen. Patuntuda. Parang ano po yan? Isang cellphone na nakakonect lagi sa internet. Sino po dito yung hindi nabubuhay na walang internet? Ako po. Yung tipong ganun, yung na kahit na hindi mo siya gamit, pero nakakonect siya. Gets niyo po? Ganun din po ang praying without ceasing. No? Kahit na hindi tayo nagdadasal at the moment, but you are living as if you are with and kasama mo ang Diyos. At may Diyos. No? So you act like it. Kung ano man po ang pamumuhay ng isang taong may Diyos. Hindi ka lawless, sabi nga. Historical background of this, the church in Thessalonica was a young congregation facing severe persecution from both Jews and Romans. So, bata-bata pa lang, bago-bago pa lang daw po yung church na yon, at it is facing severe persecution from both Jews at saka sa mga Romans. Many believers experience fear. Nakaka-experience sila ng takot and opposition because of their faith. No, madalas po silang awayin. Despite these difficulties, Paul urged them to remain joyful. Maging joyful pa rin. Prayerful and thankful as practical ways to remain steadfast amid suffering. Okay. So what is the context of this verse? Prayer is closely connected with the three commands. Ito daw po ang
pinaka-command sa prayer according to that verse, no? Rejoice, pray, and give thanks. Ano po ang ibig sabihin nun? Rejoice, pray, and give thanks. Magalak, manalangin, at magpasalamat. This shows that a disciplined Christian life, ang isang disiplinadong Kristiyano or namumuhay na Kristiyano, is one that remains focused on God at all times. Focus tayo na sa lahat ng oras po. Alam mo na may Diyos, no? Not only during comfort, hindi lang po sa oras na masarap ang buhay, or times of need, or sa oras na may pangangailangan ka, but all the time. Kaya po itang potang oras ng Joaquin ba, yung tatakla ka, yan, kasama po yun. Lahat, pagka nagtatrabaho ka, kasama po yun. Okay? Yung simpleng nag-uusap lang kayo ng Lord habang nagdadrive ka, that is actually a prayer. Communion po kasi ang ibig sabihin, no? Communion, pakikipag-usap. So, saklaw po ng lahat ng times sa ating maghapon ang prayer. So, you could pray anytime, anywhere. Okay po? Okay. This verse in Paul's letter provide practical instruction for daily Christian living, linking prayer with the commands, rejoice, pray, and give thanks. This emphasizes that, that as a Christian, the Christian life stays focused sa lahat po ng circumstances. Kahit na naghihirap, nagtatagumpay, and in between. Okay? Katulad nga po daw ng pag-cellphone po natin na nakakonect sa network. You're not always talking, but you are always connected. Parang ganun din po ang pagdadasal daw po. Prayer is living connected to God throughout the day. Pwede kang magdasal. Driving, working, cooking, teaching, walking, kasama po. Kasama po yung Lord help me, thank you, guide me. Yan. Kasama po yung lahat ng yan. Rejoice always. Let us dig down po dun sa verse. Rejoice always. This joy is continual and does not depend on the circumstances. Na kasalalay po ang joy na to dahil alam mo na may Kristo. Hindi dun sa circumstances na meron. Christian joy is rooted in one's relationship with God rather than in changing situations. Number 2, pray without ceasing. Sabi ko na po kanina. This does not mean na lagi-lagi, every second, literal kang nananalangin at nagdadasal. No? Kasama na rin po yung mga oras na nakikipag-usap ka no matter what you do. Okay? Give thanks in all circumstances. Pagpapasalamat sa kahit anumang klase ng sitwasyon. May it be good, may it be not on your favor, but kahit anumang pong circumstances, nagpapasalamat po tayo. Kaya yung sabi kanina, ng preaching. For this is the will of God. God's will is not merely that believers avoid suffering or achieve success, but that they live with prayerful, thankful, and joyful hearts rooted in Christ. Practicing these commands is part of living according to God's will. So, kagustuhan at will po ng Lord ang pagdadasal. Dapat yun. So, imagine mo po, yung mga kasama mo sa bahay, hindi mo kausap. Well, hindi kayo nag-aaway, pero hindi kayo kausap. What if nag-aaway pa kayo? Diba? Diba? Illustration po na related doon. No? Nung si Peter naglakad dun sa tubig, kailan po siya nag-sink? Nung nawala po yung focus niya sa Panginoon. Kapag connected, so doon po tayo nagkakaroon ng disconnect. Pag nag-disconnect po tayo, yan, mawawalan po tayo ng internet connection. Parang ganun po. No? How many times do you check your phone every day? 1,000 times po. Now the question is, how many times do you acknowledge that there is God? Yeah? Question. Number 3 na po. Yes, 24 minutes na po ako. Kaya mo to sa 6 minutes. Sabi mo dito, pray with confidence. Yan. Sa Luke 11, inalakpak ni Ken.
Yes, ganun. Luke 11 verse 9 to 10. And I tell you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Eh, ano pong ibig sabihin ng or ano po yung common dun sa tatlo? What do these three words have in common? Ask, seek, knock. Lahat po sila actions. Actions. Prayer isn't passive. They are active. Okay? Active po. Dapat sila ay inactive faith po. No? Jesus isn't teaching us to pressure God. He's teaching persistence. Hindi po tayo tinuturuan ng Panginoon na pilitan, i-pressure ang Panginoong Diyos. But He's teaching us persistence. What is persistence? Parang isang bata na, sali mo na ako, sali mo na ako, sali mo na ako. Yeah, parang gano'n sa magulang ko. No? Tayo rin sa Panginoon. Alam po natin na may will siya, pero dahil anak ka, sige. Eh, ipipressurean, pero pamilitan mo yun. Yeah, sabihan mo yung puriyo, sabihan mo yung kayo. Siyempre, anak na kayo, di ba po? Alam po na kayo, gata nagising kayo. Prayer is not mechanical repetition. Dati po kasi ang paraan natin ng pagdadasal is mechanical. What is mechanical? Tatlong Mamo Maria, punong di ba? Huwag po yung sabihin. Mechanical repetition, like repeat. O kaya naman sa IP po natin, baka nakasulat na po yung sasabihin mo. Tapos next time na ma-schedule ka, yan na naman. Di po siya dapat mechanical. Di po siya dapat mechanical repetition. Put it in your heart para sincere, no? Okay? But confident trust in a loving Father. Tandaan mo na ang kausap mo ay isang tatay, isang magulang, no? Kulitan mo Lord, pasura mo na. Mga ganyan. Lord, tugod ko sa wedding. No. Prayer is a relationship with God, not merely a religious ritual. Hindi po siya religious ritual. So kapag nagdadasal po tayo dito, no, since discipleship naman po ito, kapag nasa harap po tayo, do not make it mechanical. Pag sinabi pong mechanical, itong super memorize me, tapos, mo na balong panyamasan po takatsuna ka. Blanco ka kasi memorize me. Mechanical po yun. Dapat, alam mo po yung outline mo sasabihin mo, syempre, i-prepare mo, pupunta ka sa harap eh. But, hindi dapat siya mechanical. No? Dapat galing po siya sa isang puso na nakikipag-usap sa Ama. Amen? Okay. So, Jewish rabbis commonly taught about prayer. Tinuruan po ang mga sinuunang tao, sinuunang rabbi about prayer. Pero, they are often emphasizing proper methods at merong mga formula. Di ba yun po yung mga namana natin dati? May formula, ilang beses mo, etang beads, etang 10, tapos 5 mysterious letter. So, Jesus, however, taught something deeper. Okay, sabi niya po na prayer is not a mechanical repetition but confident trust in a loving Father. What is the context of this verse? After teaching the disciples prayer, yan yung pong dasal na tinuro ng Panginoong Jesus sa mga disipulo, Jesus emphasized perseverance and trust in prayer sa verse 5 to 13. No, kaya tinuruan niya kung paano, ito pong Lord's Prayer, tinuro niya po yun sa mga disciples niya, di ba? But doon sa mga sumusunod pong verse, sabi dito na, in-emphasize ng Panginoon na perseverance and trust. Dapat maging persistent, persevere ka sa pagdadasal. So, that means, yakapatugod mag-ask, yakapatugod mag-seek, yakapatugod mag-knock. Amen! Amen. Ask, seek, knock. Yun po yun, no? Huwag kang titigil sa simpleng sinabi mo lang gusto mo. Huwag kang titigil sa paghingi, pagtatanong, paghahanap, paghingi sa Panginoon. Ask, seek, and knock. Wow. It will be given. You will find. It will be open. Palakpakan natin ang Panginoon. Promise po yun, ha?
Yes, it will be given, you will find, it will be open. So, ano man pong hilingin mo, yan ang i-claim mo. No, it will be given, you will find it, and it will be open. Okay, these promises assure believers that God hears. Nakikinig po ang Diyos at nagre-respond siya sa mga panalangin. But syempre, lagi po natin ilagay sa isip natin na hindi naman lagi yan yes ng yes. Maybe pwedeng ang sagot ng Panginoon is maybe, later, or simply no. Di ba? Pero still, it is an answer. Your heavenly Father, yun po sa verse, no? Sabi po doon, your heavenly Father. The foundation of confidence in prayer is the goodness of God as Father. So wag natin kakalimutan na we are talking to a loving, good Father. So approach po natin ang Panginoon without fear. Without fear. Amen? Amen. What should we do? Or what are the principles of this? Sum up natin. Prayer brings peace. Dadala po ng kapayapaan ng dasal. Prayer is a way of life. Isa po siyang pamamaraan ng ating buhay na dapat lagi pong ginagawa. It is our breath bilang isang mananampalataya. Okay? It also builds confidence. Na tayo po ay mahal ng isang mapagmahal na tatay. Amen? What should we do as Christians? Number 1, place your worries before God. Okay? Do not allow anxiety to rule your heart. Number 2, pray regularly. Kahit anong oras, kahit anong sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon. Hindi po yan nakasalalay sa haba. Hindi po nagmamatter sa haba ng panalangin mo at sa haba ng ginugugol mo to pray. But make it regular. Make it regular. Maging ano po siya, lagi-lagi. Ask boldly with trust. Nasabi ko na po yan kanina. Now, we are approaching a loving Father. Ask in faith, diligently, seek, and knock with confidence. Okay? Boldly with trust. Maging bold ka po na may confidence at pagtitiwala na ang kausap mo ay isang tatay. Yield to His peace. Okay? Trust God by surrendering to His peace. Instead of allowing anxiety and stress na maghari sa buhay po natin, bring your heart and mind before Him. Prayer and surrender produce peace even amid life's challenges. Noong pong nagpe-present ako, kinakabahan po ako while hindi pa nag-uumpisa. Pero dun sa moment na hindi pa po nag-uumpisa, nag-worship po ako. Nung tumawag na yung 5 giant, yung tumawag na po sila, yun na, nag-start na yung Lord, happy bakit oras sa ini. Dinadeclare ko na po. Nung mag-start na, para po akong hinihili. Hindi ko po ma-explain, pero nandun na po ako sa laban, feel ko, rank kaya ko, they are just simple people. Pero anong galing? But ito pong, ako ma-intimidate kasi balo ko, no matter what, kahit anong aftermath pa yun, kahit ano pang mangyari, masama man yun at hindi man favorable sa akin, kasama ko ang Diyos sa oras na yun. Papalakpakan niyo po kayo kasi ko rin ang punta ko namin. Engage continually. Pray without ceasing. Huwag tayo titigil. Gawin natin po siyang lifestyle. Lalo-lalo na po sa atin, tayo po ay mga servants, no? Maging evident po sa atin na ang isang Kristiyano, ako, tayo, ikaw, tayo po ay madasalin. Amen? Questionin mo po ang sarili mo kapag hindi ka nagdadasal. Questionin mo po, baka may nangyayari na pong attack sa buhay mo. Okay? Kasi bloodline po ang pagdarasal. Okay? Kapag hindi po tayo nagdarasal, nawawala po yung dugo na yan. No? Amen? Remember His promises. I-claim mo. Yung sinabi ko po kanina na verse kaninang umpisa ng service, na you are, hindi kita iiwan, do not be discouraged. Kaya skill kaya po ito, kaya tangarapnan ka na akong computer. So every time nasasabi ko, makaharap ko po kaya do not be discouraged, do not fear. Kapag wala po tayong pinahawakang ganon, manlulupay-pay ka dun sa laban. Amen? Imagine the courage of David. Grabing
confidence na po, di ba? At kinamaya mo limang bato. Tapos sigantihin ka na, may harapan na. So tayo din po, no? Sina Abednego and others, through the fire, over the waters, and even at the face of giants. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. The conclusion there is, will we make prayer a lifestyle? Not merely a last resort. Hindi po last resort ang prayer. Hindi po siya ginagawa dahil wala ka ng magawa. Hindi siya last resort. But in fact, siya po ang pinakaunang dapat response. Amen? Sa isang Kristiyano po, una ang dasal, hindi po siya yung last line of defense ba? Amen? It is an ongoing relationship with Christ. Bago pa dumating yung pagsubok kasi nagdadasal na ang Kristiyano. Amen? Even during, even after. Prayer po is a lifestyle of a Christian. Let us pray po. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Lord, for these realizations, O God, for this value na tinuro mo sa amin na dapat kami ay magdasal sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, Panginoon. Naway tumimo po sa aming mga isip at puso, Panginoon, ng lesson po na ito. At may pasamuhay po namin ito at may turo kanino man, Panginoon, that you are our Father at kailangan namin mag-commune sa iyo every time, all the time of our lives. In Jesus' name we pray. 35 minutes po ako, sorry po. 30 minutes po yung sinabi ni Pastor, so patawarin niyo po.